Ang babae ay nakikipag-asawa sa kanyang asawa nang ang lahat ng mga bisita ay biglang nagsimulang tumingin sa kanilang mga telepono. Agad na tiningnan ng babae ang kanyang telepono upang mahanap lamang ang kanyang kasintahan na nawawala sa loob ng 2 taon ay live streaming. Sinabi niya na ang babae ay maaaring maging kanyang ikakasal. Agad na nagpadala ang kanyang asawa ng mga bodyguard upang palibutan ang bahay. Inaliw niya ang babae na sinasabi na ang kanyang kasintahan ay tiyak na hindi makakapasok. Gayunpaman, nang magising muli ang babae, nagulat siya nang makita ang kanyang asawa na wala na at ang kanyang kasintahan ay nakahiga sa tabi niya. Agad niyang tinanong ang lalaki tungkol sa kung nasaan ang asawa niya. Sinabi ng lalaki na hanggat sumunod siya sa kanya, hahayaan niya siyang makita ang kanyang asawa. Agad na napagtanto ng babae na ang lalaki ay may isa pang yugto ng kanyang sakit. Ito ay naging ang lalaki ay nagduso mula sa matinding bipolar disorder at ang babae ay dating kanyang psychotherapist. Nang makita niya ang ekspresyon ng lalaki habang naalala ang kanyang masakit na mga alaala, hindi niya maiwasang mahalin siya. Gayunpaman, matapos silang magkasama, hindi niya matiis ang kanyang matinding posibilidad sa kanya. Kaya 2 taon na ang nakalilipas, tumakas ang babae. Sinisi siya ng lalaki dahil sa pagtalikod sa kanya pabalik doon. Diretso na tinanong siya ng babae kung ano ang gusto niya. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, ang lahat ng nais ng tao ay para sa kanya na magluto ng isang mangkok ng pansit. Habang kumakain ng mga pansit, tinanong siya ng lalaki kung bakit hindi siya nakasuot ng kwintas na ginawa niya para sa kanya ng sariling mga kamay. Walang sinabi ang babae dahil matagal na niyang itinapon ang kwintas. Sinabi sa kanya ng lalaki, hanggat dumating ka upang makita akong nakasuot ng kwintas bago bukas, makikita mo ang iyong asawa. Nang gabing iyon, ang babae ay nagpunta upang makita ang lalaki na nakasuot ng isang replika ng kwintas. Nang makita kung gaano sabik ang pagtatanong ng babae tungkol sa kinaroroonan ng kanyang asawa, sinabi ng lalaki na ang kanyang asawa ay nasa kotse na iyon. Nagmamadali ang babae na hanapin ang kanyang asawa, ngunit mayroon lamang isang estranghero sa kotse na iyon. Tinanong niya ang lalaki kung bakit siya nagsinungaling sa kanya. Sa halip, direktang nakalantad ng lalaki na siya ay dumating upang makita siya ng isang peking kwintas. At ang kwintas na iyon ay ang kanilang token ng pag-ibig, kaya hindi niya ito maiiwasan. Ito ay naging 2 taon na ang nakalilipas, nang ang tao ay gumagawa ng kwintas, hindi sinasadyang sinaksak niya ang kanyang kamay, at isang patak ng dugo ang nahulog sa kwintas. Nang makita ng babae na ang isa lamang sa mga kwintas ay may dugo dito, tinapon niya ang kanyang sariling dugo sa kabilang kwintas. Sinabi niya sa ganitong paraan ay maaaring mapanatili silang magkasama magpakailanman. Ito ay tiyak dahil sa gawain ito sa kanya na ang lalaki ay nahuhumaling sa paggawa ng kanyang kwintas na bumalik. Tumanggi ang babae na tanggapin ang kanyang hindi normal na pag-ibig at sinabing matagal na niyang itinapon ang kwintas. Bukod dito, ikinasal na siya ngayon at inaasahan na ang lalaki ay mananatili sa kanyang buhay. Ngunit patuloy na sinasabi sa kanya ang lalaki ng paulit-ulit, mahal kita. Pagkatapos umuwi, biglang nakatanggap ang babae ng isang tawag mula sa kanyang asawa. Hindi niya inaasahan na ang kanyang asawa ay tumawag upang ipaalam sa kanya na dumaan sa mga pamamaraan ng diborsyo. Ang babae ay nakikipag-asawa sa kanyang asawa nang ang lahat ng mga bisita ay biglang nagsimulang tumingin sa kanilang mga telepono. Agad na tiningnan ng babae ang kanyang telepono upang mahanap lamang ang kanyang kasintahan na nawawala sa loob ng 2 taon ay live streaming. Sinabi niya na ang babae ay maaaring maging kanyang ikakasal. Agad na nagpadala ang kanyang asawa ng mga bodyguard upang palibutan ang bahay. Inaliw niya ang babae na sinasabi na ang kanyang kasintahan ay tiyak na hindi makakapasok. Gayunpaman, nang magising muli ang babae, nagulat siya nang makita ang kanyang asawa na wala na at ang kanyang kasintahan ay nakahiga sa tabi niya. Agad niyang tinanong ang lalaki tungkol sa kung nasaan ang asawa niya. Sinabi ng lalaki na hanggat sumunod siya sa kanya, hahayaan niya siyang makita ang kanyang asawa. Agad na napagtanto ng babae na ang lalaki ay may isa pang yugto ng kanyang sakit. Ito ay naging ang lalaki ay nagduso mula sa matinding bipolar disorder at ang babae ay dating kanyang psychotherapist. Nang makita niya ang ekspresyon ng lalaki habang naalala ang kanyang masakit na mga alaala, hindi niya maiwasang mahalin siya. Gayunpaman, matapos silang magkasama, hindi niya